King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 689. Paglalayag, ikalawa. Ang Lightning Wings Spatial Flash ay nagsimulang mabuo sa isip ni Zhao Fang. Siyempre, sa ngayon, nililinang lamang niya ang pinakapangunahing pundasyon, ang Wings of Wind and Lightning. Ang kidlat ng hangin ay nagpalapot sa diwa ng pamana ng kidlat ng hangin sa anyo ng Wings of Wind at Lightning. Gamit ang Lightning Wings Wind Flash, kumpiyansa si Zhao Fang na malalampasan niya ang maraming Void God Realm Kings. Mabilis na lumipas ang oras, at ginugol ni Zhao Fang ang huling 2 araw sa pag-unawa sa Wings of Wind at Lightning at pagiling pababa sa Eye of Death Intent. Pagkalipas ng 2 araw, nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Inalis niya ang maliit na pas ang magnanakaw at ang batang demigod, pagkatapos ay pumunta sa lugar ni Emperor Duanmo. Ang pag-unlad ng batang demigod ay nakakagulat. Naabot niya ang huling yugto ng Great Origin Core Realm sa kabila ng paglilimita ni Zhao Fang sa kanyang mga mapagkukunan. Sa harap ng palasyo. Mabuti, nandito na ang lahat. Mahinang tumanggaw si Duanmo Qing sa kanyang ulo. Katabi niya sina Zhao Fang at Zhao Yufei. Natapos na ng tatlo ang lahat ng kailangan nilang gawin at ngayon ay naghihintay na magbukas ang Spiritual Zone Teleportation Array. Tara na may pag-iisip, sakop ng kapangyarihan ni Emperor Duanmo sina Zhao Fang at Zhao Yufei. Shua. Sa susunod na sandali, nawala ang tatlo sa pangunahing spiritual peak. Ang bilis. Natigilan si Zhao Fang. Sa isang hakbang lang, nakuha na ni Duanmo Qing silang dalawa at nawala sa teritoryo ng Mystic True Sacred Clan. Pakiramdam ni Zhao Fang ay parang nagbago ang espasyo. Ang mga emperor ay higit na nalampasan ang mga normal na hari sa mga tuntunin ng kanilang pag-unawa sa kalawakan, at ang kanilang mga kaluluwa ay nasa tuktok. Makalipas ang 1 o 2 hininga, nakarating na si Duanmo Qing at ang dalawa pa sa 10,000 Ancient Sacred Peak. Ang 10,000 Ancient Sacred Peak ay isang neutral na lugar, at mayroong maraming mga pamana dito. Bakit ito ang mga mana? Bahagyang nagulat si Zhao Fang. Duanmo Qing ang lugar at nagpaliwanag. Ang ilang mga dalubhasang ninuno ng ilang 2 star na sekta ay pumunta sa 10,000 Ancient Sacred Peak upang iwanan ang kanilang mga mana para sa kanilang mga junior bago sila mamatay. Naiintindihan ni Zhao Fang. Bahagya niyang narinig ang tungkol dito nang pumasok siya sa Sacred Land. Siyempre, ang mga pamana na ito ay mas masahol pa kaysa sa Demigod Forgotten Garden. Sabi ni Duanmo Qing. Sa buong Sacred Land, mayroong hindi hihigit sa 3 mga mana na kapareho ng ranggo ng Demigod Forgotten Garden. Hindi sila nag-abala sa 2 star na pamana ng sekta na ito. Pinangunahan ni Emperor Duanmo ang daan at naglakad patungo sa isang array stand na may 8 lumang berdeng poste ng bato. Ang 8 berdeng poste ng bato na ito ay may taas na ilang daang metro bawat isa at natatakpan ng mga sinaunang ukit. Tila ang kalawakan mismo ay umaalon, at ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay nawala nang siyasatin niya ang mga ito. Ito ay malinaw na ang mga batong poste ay isinasaalang-alang ang mga batas ng space. Emperor Duanmo. Isang boses ang tumunog mula sa hanay. Tumingin ng mabuti si Zhao Fang at nagulat siya. Mayroong isang Void God Realm King sa tuktok ng bawat poste. Bukod doon, mayroon ding elder sa pinakasentro ng hanay, isang Void God Realm Emperor. Isang kabuuan ng isang emperor at 8 hari ang nagbantay sa Spiritual Zone Teleportation Array. Salamat sa inyong lahat. Ngumiti si Duanmo Qing. Ang kanyang boses ay kasing banayad ng simoy ng hangin. Ang nakatatandang emperor ay tumango, at si Duanmo Qing ay kumuha ng 32 peak grade primal crystal stones, na inilagay niya sa loob ng 8 poste ng bato. Ang Spiritual Zone Teleportation Array ay para maiwasang masakop ng ibang puwersa. Mayroon ding God Primal Crystal Stone sa gitna ng Spiritual Zone Teleportation Array. Sinabi ni Duanmo Qing kina Zhao Fang at Zhao Yufei ng ilang sikreto. Mayroong 3 Spiritual Zone Sacred Lands sa Kang Ocean. Ang True Martial Sacred Land, ang Floating Dream Sacred Land, at ang 10,000 Woods Sacred Land. Ang 3 Sacred Land na ito ay konektado ng Spiritual Zone Teleportation Arrays. Ang destinasyon ni Zhao Fang ay halos nasa parehong direksyon ng Duanmo Qing at Zhao Yufei. Maghihiwalay na tayo pagkatapos marating ang Floating Dream Spiritual Zone.
Si Duan Muqing at ang kasama ay nakatayo sa gitna ng hanay. Weng. Ang 8 sinaunang berdeng mga poste ng bato ay naglabas ng maningning na kinang ng pilak puting liwanag, na tumakip sa array stand. Ang mga katawan ni Duan Muqing, Zhao Feng, at Zhao Yufei ay nagsimulang kumupas at mawala. Umalis na sila. Biglang naglabas ng token ang isang hari sa ibabaw ng isang poste ng bato at nagpadala ng mensahe. Sa susunod na saglit, isang pagdagsa ng death intent ang bumalot sa buong True Martial Sacred Land at nagpang-inig sa ilang hari at emperador. Napakalakas ng aura ng kamatayan. Naramdaman ng ilang Void God Realm Kings na nanlamig ang kanilang mga puso. Makalipas ang ilang hininga, isang matangkad na figure na nakasuot ng dark golden crown ang lumitaw sa hangin sa itaas ng 10,000 ancient sacred peak. Ang korona ay nagradiated ng isang sinaunang, madilim na aura. Ang kanyang pares ng mga mata ay ganap na itim na parang bangin. Emperor of Death. Bulalas ng ilang matandang emperor sa loob ng Sacred Land. Kailan dumating ang Emperor of Death sa True Martial Sacred Land? Pinagtakpan niya ng malalim ang sarili niya. Nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng Sacred Land. Ang emperador ng kamatayan ay ang bangungot ng marami sa Kang Ocean. Guro. Yumoko ang mainit na si Wenluan at tumayo sa tabi ng Emperor of Death. Naroon din ang babaeng maputi ang mata, 3 Death Spirit Lord, at 20 o 30 Death Guard. Ang puwersang ito ay sapat na upang lipulin ang ilang 2 star na sekta sa labas ng mundo. Higit 1 buwan akong nagtago sa Thousand Darkness Sacred Clan. Ang Emperor Duanmo na iyon ay talagang pumunta na sa Floating Dream Spiritual Zone. Ang bulong ng Emperor of Death. Ang kanyang boses ay tila may kakayahang tumunog sa loob ng kaluluwa, at ang mga divine senses na nag-scan sa ibabaw ay nakaramdam ng lamig at ang kanilang mga kaluluwa ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Ang Emperor of Death ay dalubhasa sa Tao of Soul Death, at maging ang divine sense ay maaaring masugatan sa pamamagitan lamang ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Ilang sandali pa, dumating ang Emperor of Death sa Spiritual Zone Teleportation Array. Emperor of Death. Pakiramdam ng matandang emperor at 8 hari na parang hindi nila makontrol ang kanilang buhay. Bawat isa sa 8 hari ay nakaramdam ng nakakadurog na aura, at hindi sila nang ahas na tumingin man lang sa Emperor of Death. Tanging ang matandang emperor lang ang nagpahayag ng maingat na tingin habang matalim ang tingin niya sa Emperor of Death, ngunit wala siyang sinabi. Senior Marshal Brother, saan tayo pupunta this time? Medyo katangahan na tanong ng babaeng maputi ang mata sabay tawa. Malalaman mo sa lalong madaling panahon. Kinuha ni Wenluan ang 32 peak grade primal crystal stones mula sa Emperor of Death, na pagkatapos ay inilagay niya sa 8 poste ng bato. Ang aura ng kamatayan at ng Emperor of Death ay agad na nawala nang magsimula ang hanay. Sa ibang lugar sa walang limitasyong karagatan, sa isang lugar na maihahambing sa True Martial Sacred Land ngunit napakalayo mula rito. Sa Floating Dream Sacred Land, tumayo si Zhao Feng sa isang katulad na array stand at tumingin sa paligid. Ang Sacred Land na ito ay may panaginip na maraming kulay na ulap na lumulutang sa paligid, at ito ay hindi bababa sa 100 milya ang lapad. 8 sa mga may kulay na ulap ay tila corporeal, at mayroon silang 2 bituin na sekta sa kanila. Ang Floating Dream Sacred Land ay mayroon lamang isang 3-star superpower at 12 ng mga 2-star sects, ngunit ang lakas ng Heaven Dream Sacred Clan ay talagang mas malaki kaysa sa pinagsamang Mystic True Sacred Clan at Thousand Darkness Sacred Clan. Napabuntong hininga si Duan Muqing habang naglalabas siya ng token pagkarating niya. Siya ay isang honorary elder ng isang 2-star sect sa Floating Dream Sacred Land. Duan Muqing at Zhao Yufei ang Spiritual Zone Teleportation Array pagkaraang makarating sa Floating Dream Sacred Land upang pumunta sa malapit na Continent Zone. Nangangahulugan ito na si Duan Muqing at Zhao Yufei ay aalis sa Kang Ocean at makarating sa Southern Ocean. Brother Zhao Feng, maghihiwalay tayo ng landas dito. Baka sa susunod na magkita tayo, magkaiba na tayo ng identity, magkaibang status, at baka magkaiba pa ng landas. Napakagatlabi si Zhao Yufei at pinisil ang isang ngiti. Sa sandaling ito, nakatayo sina Zhao Feng at Zhao Yufei sa 2 magkaibang Spiritual Zone Teleportation Array. Bago pa makapagsalita si Zhao Feng, tumalikod na si Zhao Yufei,
at nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang bahagyang pulang mata. Magkaibang daan. Yufei. Bulong ni Zhao Fang, at ang kanyang karaniwang kalmadong puso ay biglang nakaramdam ng matinding sakit na hindi pa niya naramdaman. Katulad ito ng karanasang naramdaman niya sa pagluha ng sirena. Parang nahulog din siya sa magaganda at malungkot na emosyon ng mga sirena. Si Zhao Yufei ay tila napakahina at nag-iisa sa kanyang mga mata. Tiningnan ni Zhao Fang ang pamilyar na figure at biglang naramdaman ang pagnanasang umahan at hinawakan siya ng mahigpit. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Zhao Fang at agad na naghagis ng ilang bronze coins. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Zhao Fang, at mabilis siyang naglabas ng ilang primal crystal stones. Bago siya umalis, ipinagpalit ni Zhao Fang ang malaking halaga ng mga mapagkukunan para sa ilang pinakamataas na grade primal crystal stones. Meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay mabilis na naglagay ng 8 peak grade primal crystal stones sa hanay. Weng. Nagsimulang lumiwanag ang array stand na kinatatayuan ni Zhao Fang. Yufei, magkikita tayong muli. Ang mapagpasyang boses ni Zhao Fang ay tumunog sa Soul Dimension. Nanginginig ang figure ni Zhao Yufei, ngunit hindi siya lumingon. Yufei, ang paghihiwalay ngayon ay nangangahulugan ng muling pagkikita sa hinaharap. Ang Lord Dynasty ang iyong tunay na yugto. Sa potensyal ni Zhao Fang, makakarating siya sa Continent Zone maya-maya lang. Tumunog ang boses ng Purple Saint Partial Spirit, at agad ding nawala sina Duan Moqing at Zhao Yufei. Makalipas ang ilang paghinga, lumitaw ang maliwanag na liwanag sa Spiritual Zone Teleportation Array Stand. Kasunod noon, isang aura ng kamatayan ang bumungad sa lugar. Ang mga ekspresyon ng mga eksperto na nagbabantay sa Spiritual Zone Teleportation Array ay kapansin-pansing nagbago nang lumitaw ang Emperor of Death at ang kumpanya. Naging patay-tahimik ang lugar. Umalis na sila. Bumulong ang Emperor of Death habang ang kanyang mga eye-death ay nakalock sa haring nasa tapat niya. Arg! Naramdaman ng Void God Realm King na parang pinaghigpitan ang kanyang kaluluwa, at hindi man lang niya napigilan. Saan nagpunta ang lalaking may purple na buhok? Tanong ni Wenluan. Siya. Pumunta siya sa Skyflower Zone. Ang sabi ng Void God Realm habang hindi mapakali at natatakot siyang tumingin sa Emperor of Death. Kilala ng lahat ang Emperor of Death. Sundan mo siya. Agad na ginamit ng Emperor of Death at ng kumpanya ang Spiritual Zone Teleportation Array at nawala sa isang kislap ng liwanag. Ang Emperor of Death. Ang nakakatakot na lalaking iyon ay dumating sa Floating Dream Sacred Land. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng madugong bagyo ang dadalhin niya? Gamaan ang pakiramdam ng mga hari. Hindi nagtagal ay lumitaw ang Emperor of Death at ang kumpanya sa Sky Heaven Void Ocean Palace. Shua. Agad na binalot ng aura ng kamatayan ang Void Ocean Spiritual Palace. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ng nasa Void Ocean Spiritual Palace ang kanilang mga katawan na parang mga bato. Anong kapangyarihan? Ginamit ni Master ang kanyang kapangyarihan ng kamatayan para palamigan ang buong Void Ocean Spiritual Palace. King of Gods, Kabanata 670. Ang mungkahi ng batang demigod. Sa Void Ocean Spiritual Palace ng Skyflower Island Zone, ang malaking bulwagan ay tahimik, at ang mga katawan ng hindi mabilang na mga eksperto ay nagyelo. Binalot ng anino ng kamatayan ang lahat ng nilalang na naruroon. Ang Palace Lord of the Skyflower Void Ocean Spiritual Palace ay isang Void God Realm King, at ang kanyang kaluluwa ay nanginginig ng hindi mapakali. Emperor of Death. Napabuntong hininga ang Skyflower Palace Lord at inutusan ang mga regulator na huwag gumawa ng anuman. Parang may hinahanap ang Emperor of Death. Kasabay nito, ang divine senses ng tatlong Death Spirit Lords ay nag-scan din sa paligid. Ang isa sa kanila ay gumamit pa ng soul-searching technique para hanapin ang mga regulator malapit sa teleportation array. Napakabilis niya. Bulong ng Emperor of Death. Napuno ng kanyang death intent ang buong Void Ocean Spiritual Palace, ngunit wala siyang nakitang anumang palatandaan ni Zhao Fang. Sa pag-uulat sa Emperor, tila ginamit agad ni Zhao Fang ang Wings of Wind and Lightning pagkarating niya rito, at nakapasok na siya ngayon sa walang limitasyong karagatan. Magalang na sabi ng Death Spirit Lord. Natagpuan niya ang mga bakas ni Zhao Fang sa pamamagitan ng soul-searching technique.
Ipinikit ng Emperor of Death ang kanyang mga mata, at nagsimulang lumawak ang kanyang divine sense. 1,000 milya, 2,000 milya, 3,000 milya. Ang mga pandama ng Emperor of Death ay walang limitasyon at maaaring maglakbay ng napakalayo. Makalipas ang ilang hininga, ang Emperor of Death's divine sense ay umabot na sa haba ng 10,000 milya, at sa wakas ay nahuli niya ang mga palatandaan ng mahinang aura ng wind lightning sa hangin na naglalaho. Hindi man lang natin maramdaman si Zhao Fang. Hinawakan ni Wen Luan at ng Death Guards ang kanilang token of death, ngunit wala silang naramdaman. Parang sumangga sa manipis na hangin ang target nila. Ang Emperor of Death ay nakatayong hindi kumikibo, at siya ay parang anino ng God of Death. Ang kanyang divine sense ay lumampas sa 10,000 milya habang hinahabol nito ang direksyon ng hangin. Aura ng kidlat. Biglang nagsalubong ang mga kilay niya. Ang mahinang aura ng wind lightning ay biglang nahati sa mahigit 12 pinanggagalingan na patungo sa iba't ibang direksyon. Lalong palayo ang distansya ng dalawa. Kahit na ang Emperor of Death's divine sense ay maaaring umabot sa ganoong kalayuan, hindi ito masyadong tumpak, at ang walang limitasyong karagatan ay patuloy na nagkukuskos sa lahat ng aura. Tusong Brat. Malamig ang itim na mga mata ng Emperor of Death. Master, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Wen Luan. Masyadong mabilis ang reaksyon ni Zhao Fang, at ang kanyang wings of wind and lightning ay lubhang nalampasan ang bilis ng normal na mga hari. Pumunta sa mga direksyong ito. Inabot ng Emperor of Death at gumawa ng mapa na gawa sa liwanag mula sa kanyang kamay. Ang mapa ay naglalaman ng larawan ng Floating Dream Sacred Land, at maaari nitong mahanap ang mga lugar sa malapit. Ayon sa direksyon na tinatahak ng aura ng wind lightning, karaniwang mahulaan ng Emperor of Death ang ilan sa mga posibleng destinasyong pupuntahan ni Zhao Fang. Nahati sa 5 ang puwersa ng Emperor of Death. Ang isang koponan ay ang Emperor of Death at ang puting matang batang babae. Ang iba pang 4 na koponan ay binubuo ng ilang Death Guard na pinamumunuan ni Wen Luan at ang 3 Death Spirit Lords ayon sa pagkakabanggit. Ang 5 grupo ay tumungo sa pangkalahatang direksyon ni Zhao Fang. Shua. Ang Emperor of Death at ang kanyang mga subordinate ay nawala sa Void Ocean Spiritual Palace. Ang Skyflower Palace Lord at ang lahat ay nagpakawala ng mahabang hininga. Sa isang partikular na bahagi ng Skyflower Islands Zone. Lightning Wings Wind Flash. Isang malabong pulang figure na nababalutan ng kidlat ang bumungad sa walang limitasyong karagatan. Walang sino man sa ibaba ng kalahating hakbang na Void God Realm ang makakakita sa balangkas ng figure. Ang bilis. Ang paminsan-minsang mga eksperto na naglalakbay sa isang bangka ay natigilan. Ang figure na ito ay nagpakita ng bilis ng ilang beses na mas mabilis kaysa sa normal na kings. Ang Lightning Wings Wind Flash ay isang lihim na pamamaraan ng Wings of Wind at Lightning, at itinulak nito ang layunin ng Wind Lightning sa maximum. Mabilis na pumutok ang mga pakpak ni Zhao Fang habang ang kanyang katawan ay naging isang arco ng kidlat, na lumalampas sa bilis ng normal na Void God Realms. Gayunpaman, ang paggamit ng Lightning Wings Wind Flash ay gumamit din ng maraming enerhiya. Sa isang tiyak na sandali, ang katawan ni Zhao Fang ay mahinang nanginig at naging 10 figure ng kidlat. Bawat isa sa kanila ay may kaunting king intent, at ang kanilang mga aura ay eksaktong kapareho ni Zhao Fang. Shua. Ang mga figure na ito ay lumipad sa iba't ibang direksyon at, kahit na sila ay bahagyang mas mabagal, ito ay mahirap na makilala kung alin ang tunay. Maglalabas si Zhao Fang ng ilang wind lightning figure kada 10,000 milya o higit pa. Bawat isa sa kanila ay maaaring tumagal ng halos 1 oras o higit pa dahil mayroon silang ilan sa king intent ni Zhao Fang. Kasabay nito, pinaghigpitan ni Zhao Fang ang kanyang soul sea sa isang tiyak na antas. Ang Eye of Death intent ay na-freeze sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang Ice Soul at ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Dahil dito ang Emperor of Death at ang kanyang mga subordinate ay hindi makalok kay Zhao Fang. Hanggat hindi ako gagamit ng anumang mga diskarte sa uri ng kaluluwa o ang aking eye bloodline, ang Emperor of Death at ang kanyang mga subordinate ay hindi madaling makaramdam sa akin, naisip ni Zhao Fang. Sa huli, itinigil pa niya ang paggamit ng kanyang king intent at divine sense. Meow.
Ang maliit na pas ang magnanakaw ay humawak sa kanyang balikat at paminsan-minsan ay tumuturo sa isang tiyak na direksyon habang umiikot ang mga mata nito. Dahil sa mga kasanayan sa panghuhula ng maliit na magnanakaw na pusa kaya mabilis na nakareact si Zhao Feng at nakatakas mula sa pagtugis ng Emperor of Death. Lightning Wings Wind Flash. Ang Wings of Wind and Lightning ni Zhao Feng ay pumutok, at lumipad siya ng mahabang panahon hanggang sa maubos ang karamihan sa kanyang True Yuan. Bakas sa mukha niya ang pagod. Nagsimula siyang magpanggap bilang isang lightning wind figure habang dahan-dahan niyang itinatago ang kanyang aura at tinanggal ang wings of wind and lightning. Plop! Ang figure ni Zhao Feng ay lumubog sa walang limitasyong karagatan. Sa lalong madaling panahon pagkatapos. Gulo. Isang maitim na pilak na barko na nababalot ng makamulto na hangin ang lumitaw sa loob ng walang limitasyong karagatan. Skeletal Division Leader, kontrolin mo ang barko. Hayaan ang maliit na pas ang magnanakaw na magpas siya sa ruta. Sabi ni Zhao Feng at pumunta sa cabin ng kapitan at umupo. Kinokontrol na ngayon ng Skeletal Division Leader ang barko, at ang mga mandaragat ay mga bangkay ng multo na may tiyak na dami ng katalinuhan. Oo, Master. Sagot ng Skeletal Division Leader. Sa cabin ng kapitan, kumain si Zhao Feng ng ilang spiritual pills at iba pang mga kayamanan upang mas mabilis na mabawi ang kanyang True Yuan. Habang ginagawa iyon, sinimulan din niyang tingnan ang mapa ng Floating Dream Sacred Land at ang mga teritoryo nito. Si Zhao Feng ay higit sa 100 island zone ang layo mula sa lokasyon ng Sky Sacred Qin Palace. Hindi alam ng Emperor of Death ang aking patutunguhan. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Upang ihinto ang pagsisiwalat ng kanyang sarili, nagpasya siyang huwag pumunta sa alinmang Void Ocean Spiritual Palace dahil hindi siya nangangailangan ng anuman. Sa mga pagpapahusay mula sa Sacred Land, ang pinakamabilis na bilis ng Sky Ship ay maihahambing sa kalahating hakbang na Void God Realm. Ang barko ni Zhao Feng ay makakarating sa Sky Sacred Qin Palace sa loob ng 1 taon. Kung pipigilan ko ang Soul Sea ko, paano ako madarama ng Emperor of Death, lalo pa akong habulin. Malamig na tumawa si Zhao Feng sa kanyang puso, at ang kanyang mata at kulay ng buhok ay parehong bumalik sa itim. Master, kung sumanib ako sa Demigod's Intent, ang aking kabuuang lakas ay tataas sa isang bagong antas. Matutulungan kita. Ang batang si Demigod ay lumabas ng singsing na may tame-time na ekspresyon, ngunit ang kanyang boses ay sobrang bata. Hindi ngayon. Umiling si Zhao Feng. Sa kasalukuyan, ang lakas ng batang demigod ay hindi bababa sa maihahambing sa isang kalahating hakbang na hari. Kung siya ay sumanib sa demigod intent, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Si Zhao Feng ay hindi pipi. Sinadya niyang higpitin ang paglaki ng batang demigod. May instinct siya na, kung hahayaan niya ang batang demigod na maging mature ayon sa gusto niya, baka mas maging delikado pa siya kaysa sa Emperor of Death. Kung tutuusin, ang batang demigod ay isang demigod sa proseso ng muling pagbuhay, ang kanyang paglaki ay hindi mailalarawan bilang paglilinang, ngunit pagbawi. Kapag nagkaroon na siya ng demigod intent at walang katapusang supply ng resources, ang batang demigod ay makakabawi sa ranggo ng isang emperor sa loob ng ilang taon. 10,000 milya ang layo, sa maulap na walang limitasyong karagatan. Nawala na naman. Kumunat ang kilay ng Emperor of Death habang nakatingin siya sa aura ng wind lightning na nawala. Hindi lamang mabilis ang takbo ni Zhao Feng, patuloy siyang nagpapadala ng mga doppelganger sa lahat ng direksyon na may eksaktong kaparehong aura ng tunay na katawan. Napakahirap na habulin siya mula sa kanyang aura ng mag-isa. Bai Lin. Lumingon ang Emperor of Death sa maliit na batang babae na may puting mata sa tabi niya. Ang maliit na batang babae na may puting mata ay mayroong Eye of Destiny, at bagamat hindi ito tunay na nagising, maaari pa rin itong makahuli ng mga bakas ng tadhana. Siya ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga eksperto na naglilinang sa Tao of Life. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili ng Emperor of Death na kunin siya. Kinagat ng mapuputing mata na batang babae ang kanyang mga daliri, pagkatapos ay naglabas ng panulat at isang piraso ng papel na nakalok ang mga kilay. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang maliit na batang babae na may puting mata ay nagawang gumuhit ng malabong instrumento na may maputlang mukha. Qin. Nakilala ng Emperor of Death ang isang sinaunang Qin mula sa pagguhit,
At ang puting matang batang babae ay agad na nakatulog pagkatapos iguhit ang larawan. Ang kahirapan sa pagkakataong ito ay higit pa sa nakaraan. Kung mas malakas ang taong sinubukan niyang hulaan ang kapalaran, mas mahirap ito. Chin. Bulong ng Emperor of Death bago nagsimulang mag-isip. Ang instrumentong ito ay ang tanging palatandaan, ngunit ang bakas ay hindi sapat. Ano ang kinakatawan ng Chin na ito? Tao. Ang mismong instrumento. O iba pa, gamit ang trail na ito, ang Emperor of Death ay patuloy na naghahanap, at inutusan niya ang mga tao na hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol sa Chin. Sa madilim na maulap na karagatan, isang maliit na barko na nagliliwanag ng hangin ng Death Yin ay mabilis na naglakbay sa tubig. Ang hangin ng Death Yin na nagliliwanag mula rito ay humadlang sa mga pandaman ng sinuman sa ibaba ng kalahating hakbang na Void God Realm na tumingin dito. Bapor na pirata. Isang ghost ship ng Wicked Path. Tatakas ang mga kalapit na barko at mga eksperto dito dahil masyadong nakakatakot ang aura nito. Kahit na ang mga barko ng ilang makapangyarihang puwersa ay hindi nang ahas na saktan ang pirata na barkong ito. Lumipas ang ilang araw, at ligtas pa rin ang ghost ship. Matagal nang nakabawi ang enerhiya ni Zhao Fang, at paminsan-minsan ay pumupunta siya sa Ancient Dream Realm para kumuha ng mga mapagkukunan para sa mga bangkay ng multo. Ang laman at dugo ng Ancient Dream Realm beasts ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga sinumpaang ghost corpses. Isang araw, puno ng pananabik ang boses ng Skeletal Division Leader. Master, lahat ng sinumpaang bangkay ng multo ay naging mga soberano. Nang marinig iyon, ipinakita ni Zhao Fang ang isang masayang ekspresyon. Ang mga sinumpaang ghost corpses ay may taas na bawat isa at nagbigay ng sinaunang aura ng nabubulok na bangkay, at ang kapangyarihan ng sumpa ay 10 beses na mas malakas kaysa dati. Mas malakas sila kaysa sa inaakala ko. Natigilan si Zhao Fang. Bagamat ang Sovereign Cursed Ghost Corpses na ito ay katatapos lang nakapasok, halos wala na silang kapantay laban sa sinumang mas mababa sa Sovereign Lord rank. Maging ang mga Sovereign Lords ay mahihirapan kung ang sumpa ay tumama sa kanila. Higit pa rito, mayroong 100 sa kanila, at ang hanay na kanilang nabuo ay napakalakas. Ito ay hindi kasing simple ng pagdaragdag ng mga ito ng isa-isa. Ang mga katawan ng mga maltong bangkay na ito ay napakalakas, at naglalaman ang mga ito ng aura ng karneng iyon mula pa noon. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ng batang demigod habang nakatitig sa mga bangkay ng multo. Naghinala na siya kung mas marami pa ba si Zhao Fang sa karne noon o wala. Ang dami ng laman at karne na hinigop ng mga bangkay ng multo upang maabot ang antas na ito ay napakaganda. Eksaktong kailangan ng batang demigod ang karne na iyon upang mabawi ang kanyang lakas at ang kanyang kompletong linya ng kadugo. Gumawa tayo ng kasunduan. Ang mga mata ng batang demigod ay kumislap ng liwanag habang kinakausap niya si Zhao Fang sa isang parang bata na boses. King of Gods, Kabanata 671. Pagsubok sa Skylocking Bow. Isang kasunduan. Pinaikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata habang nakatingin sa batang demigod na ang boses ay bata pa rin. Ang boses niya ay parang 3 taong gulang, ngunit seryoso ang kanyang ekspresyon. Walang maglalakas loob na maliitin ang isang demigod na muling nabuhay. Hihihi. Hindi napigilan ni Zhao Fang na matawa. Parang nakalimutan mo na ang relasyon natin. Walang ganoong bagay bilang pagkakapantay-pantay sa pagitan ng isang alipin at isang Panginoon. Ang isang deal ay karaniwang sa pagitan ng 2 partido na nasa parehong antas. Ang pangungutya pati na rin ang pag-usisa ay lumitaw sa mga mata ng Skeletal Division Leader. Wala itong masyadong alam tungkol sa batang ito dahil pinigilan ito ng demigod intent, at hindi nito maiwan ang perlas. Siyempre, hindi iyon nangangahulugan na minamaliit siya ng Skeletal Division Leader. Ang bata na ito na mukhang 2 o 3 taong gulang pa lang ay nagkaroon ng cultivation ng isang late stage na Great Origin Core Realm at madaling talunin ang sarili nito. Gaano man katanga ang Skeletal Division Leader, hindi siya nito tretuhin bilang isang bata. Isa akong demigod, kaya may karapatan akong makipagkasundo. At saka, hindi mo mapipigilan ang alok ko. Pagmamalaki ng batang si demigod. Kahit na siya ay isang alipin na ang buhay ay nasa kontrol ng iba, nasa kanya pa rin ang kanyang dignidad. Demigod.
Gulat na gulat at hindi nakaimik ang Skeletal Division Leader habang nakatitig sa batang gininto ang balat sa harapan nito. Binuhay ni Zhao Fang ang isang demigod. At ginawa siyang alipin niya. Ito ay napakabaliw. Kung ikukumpara sa isang demigod, ang Scarlet Moon Patriarch na dati nitong hinangaan at maging ang Emperor of Death ay wala. Iyon ay kung ang kasunduan ay talagang hindi mapaglabanan. Hindi tinanggihan ni Zhao Fang ang mungkahi. Alam niya na, habang bumabawi ang lakas ng batang demigod, mas marami sa kanyang mga alaala ang Magi gising. Una, mayroon akong paraan na maaaring tumaas ang pagkakataon na matanggap ni Master ang God Tribulation Lightning. Mahinang sabi ng batang si demigod. God Tribulation Lightning. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Fang. Ang God Tribulation Lightning ay ang pinakamataas na kidlat na makakalaban sa lahat ng bagay sa mundo. Kung naiintindihan niya o na-absorb man lang niya ito ay madaragdagan ang kanyang lakas ng husto. Higit pa rito, ang pag-unawa sa God Tribulation Lightning ay magpapalaki sa kanyang pagkakataong magtagumpay kapag nahaharap sa sarili niyang God Tribulation. Mayroon akong Lightning Engravings Divine Technique sa kaibuturan ng aking mga alaala. Bagamat hindi kumpleto, ito ay isang kasanayang higit sa 5 Elemental 10,000 Lightning Technique at ang Lightning Summon ng Sword Technique. Sa dati kong buhay, naiintindihan ko ang kasanayang ito upang palakasin ang aking katatagan laban kidlat. Paliwanag ng batang demigod. Lightning Engravings Divine Technique. Gumalaw ang puso ni Zhao Fang. Namana niya ang Wind Lightning Inheritance, kaya narinig na niya ang maalamat na Lightning Engravings Divine Technique noon. Tila, ang pamamaraang ito ay partikular na nilikha upang labanan ang God Tribulation. Hindi katakataka na ang demigod ay nagkaroon ng kompletong bangkay at sumipsep pa ng ilan sa kidlat. Naniwala si Zhao Fang sa karamihan ng sinabi ng batang demigod. Mayroon siyang Wind Lightning Inheritance at 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, kaya maituturing siyang eksperto sa lightning. Mahirap siyang linlangan tungkol sa Lightning Engravings Divine Technique. Ang pangalawang punto ay ang God Tribulation Lightning ay napakahirap na pagsamahin sa True Yuan. Ang pinakamahusay na paraan ay hayaan ang katawan, laman, at dugo na masipsip ito. Iyon ang pagkakamaling nagawa ko sa nakaraan. Ngumiti ang batang demigod. Nang marinig iyon, agad na naramdaman ni Zhao Fang na parang tinanggal ang isang tapon sa isang bote. Hindi katakatakang hinarap niya ang napakaraming pagtutol nang sinubukan niyang i-absorb ito. Ang God Tribulation Lightning ay isang kapangyarihan na namuno sa kataas-taasang kapangyarihan sa hindi mabilang na kapangyarihan. Paano maaaring sumanib ang ganitong uri ng kapangyarihan kasama ng iba pang kidlat o True Yuan? Ang batang demigod ay niliwanagan si Zhao Fang. Ang pinakamahusay na paraan ay hayaan ang aking katawan na masipsip ito. Ang aking dantian ay mayroon ng kapangyarihan ng Wind Lightning, na hindi makakasama sa God Tribulation Lightning, naintindihan ni Zhao Fang. Mahirap para sa mga normal na katawan na makayanan ang God Tribulation Lightning, na nangangahulugan na ang isang tao ay nangangailangan ng isang banal na pamamaraan na nagpapalakas sa katawan. Pagmamalaki ng batang si demigod. Body Strengthening Divine Technique. Naunawaan na ngayon ni Zhao Fang ang lahat, at tiningnan niya ng malalim ang batang demigod. Ang batang demigod ay dalubhasa sa pagpapalakas ng katawan sa kanyang nakaraang buhay, kaya malinaw na mayroon siyang makapangyarihang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Anong gusto mo? Nagpa siya si Zhao Fang na makipagkasundo sa batang demigod. Parehong ang Lightning Engravings Divine Technique at ang Body Strengthening Divine Technique ay nasa kamay ng batang demigod, at kung wala sila, hindi maa-absorb ni Zhao Fang ang God Tribulation Lightning kahit na nasa kanya ang ulo. Gusto ko ng higit pa sa karneng iyon mula pa noon, at marami pa. Wika ng batang si demigod habang nakatingin sa mga sinumpaang bangkay ng multo. Ang mga sinumpaang ghost corpses ay halatang hinigop ang laman at dugo mula sa Ancient Dream Realm. Magkano ba ang kailangan mo? Tanong ni Zhao Fang. 5 tonelada, walang negosasyon. Sabi ng batang si demigod. 5 tonelada. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Para makaipon ng 5 tonelada, kailangan niyang patayin ang ilan sa mas malalaking hayop. Ang halaga ng ibinibigay ko sa iyo ay tiyak na katumbas ng halaga. Ang batang si demigod ay may agresibong paninindigan.
Alam niya na si Zhao Fang ay tiyak na mayroong malaking halaga ng karneng ito. Ang mga sinumpaang multo bangkay ay isang malinaw na tagapagpahiwatig. Talagang binigyan ni Zhao Fang ang mga sinumpaang bangkay ng multo ng hindi bababa sa 500 kilo sa kabuuan, kaya hindi dapat sobra ang 5,000. Sige. Tumanggo si Zhao Fang bilang pagsang-ayon. Pero kailangan mong patunayan na totoo ang ibinibigay mo sa akin. Bagamat ang 5 tonelada ay marami, iyon ay magpapalaki lamang ng lakas ng batang demigod hanggang sa siya ay maging hari. Habang mas maraming karne ang kinakain, bababa ang epekto. Ito ang pangunahing teorya sa likod ng Ancient Dream Realm Aura. Ginagamit ko ang pangalan ng God Tribulation para ay pangako na hindi ako gagawa ng anumang trick sa mga item, at para kumpirmahin na totoo ang mga ito. Mataimtim na sinabi ng batang demigod. Tinanggo ni Zhao Fang ang kanyang ulo bilang kasiyahan. Ang batang demigod ay namatay sa God Tribulation sa kanyang nakaraang buhay, at ang kapangyarihan nito ay nag-iwan ng bangungot sa kanyang puso. Kasabay nito, ang God Tribulation ay nauugnay sa mga batas ng langit at lupa. Ang batang demigod ay hindi magbibiro sa ganoong bagay. Mula doon, makikita na ang batang demigod ay talagang seryoso sa paggawa ng kasunduan na ito. Tila marami siyang ibang bagay na maaasahan na magbibigay daan sa kanya na manatiling hindi natatakot kay Zhao Fang. Upang patunayan ang aking sinseridad, ibibigay ko sa iyo ang Lightning Engravings Divine Technique sa ngayon. Sabi ng batang demigod. Labis na nagulat si Zhao Fang. Ganito ba laging sincere ang batang demigod? Hindi siya kumibo at tinanggap na lang ang impormasyong ipinadala sa kanya ng batang demigod. Isang hindi kumpletong divine technique ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang Lightning Engravings Divine Technique. Nilikha ng isang eksperto noong sinaunang panahon upang harapin ang God Tribulation. Isang pamamaraan na ginawa upang makuha ang kapangyarihan ng kidlat. Walang gaanong naisulat ang teknik dahil hindi ito kumpleto. Hindi ito tulad ng Wind Lightning Inheritance o 5 Elemental 10,000 Lightning Technique na may malaking outline at direksyon. Sa madaling salita, ito ay isang kasanayan lamang na nangangailangan ng mataas na antas ng pangunawa at lakas ng kaluluwa. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at sinubukang unawain ito, at nalaman niya na, kahit na walang gaanong nilalaman, medyo mahirap itong intindihin. Sa kabutihang palad, mayroon siyang pundasyon ng 10,000 Divine Thoughts Technique at ng God's Spiritual Eye, na nagbigay daan sa kanya na maunawaan ito kahit kaunti. Bigyan mo ako ng ilang araw at bibigyan kita ng kalahating toneladang karne. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at sinabing. Sumili ang kagalakan sa mga mata ng batang demigod. Sa mga sumunod na araw, tila naglilinang si Zhao Fang habang nakaupo, ngunit sa katotohanan, ang kanyang kamalayan ay nananatili sa Soul Sea. Kasalukuyang pinigilan ang Soul Sea ni Zhao Fang, kaya hindi niya madaling magamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanyang pag-unawa sa loob nito. Shua. Sa isang pag-iisip, muling pumasok si Zhao Fang sa Ancient Dream Realm. Malapit sa batis, nagsimulang manghuli si Zhao Fang ng mga hayop na walang kakayahan sa pagsalakay, tulad ng mga baka at tupa. Upang mapataas ang kanyang kahusayan, kinuha ni Zhao Fang ang Skylocking Bow. Ang kapangyarihan ng Skylocking Bow ay lubos na pinaghigpitan sa Ancient Dream Realm, ngunit maaari pa rin itong mag-shoot sa hanay na 200 metro. G. Hinawakan ni Zhao Fang ang sinaunang Dark Silver Bow at nagsimulang dahan-daang hilahin ang bowstring habang pinagsasama ang kanyang eye bloodline power dito. Weng. Lumitaw ang pilak na liwanag sa paligid ng sinaunang busog at nagsimulang gumalaw na parang ito ay totoo. Kasabay nito, ang isang malamig at manipis na gintong arrow na gawa sa liwanag ay nagsimulang mag-condense. Kapag ang isang sandata ay umabot sa antas ng Skylocking Bow, hindi na kailangan ng isa ang mga arrow. Ang mga arrow ay maaaring automatikong mabuo. Kapag ang isa ay may sapat na kapangyarihan, ang Skylocking Bow ay maaaring gamitin ng walang katapusan, tulad ng isang baril na may walang limitasyong mga bala. Whoosh! Ang ginto at pilak na liwanag ay nag-intertwine sa Skylocking Bow at tumagos sa hangin. Bam! Ang gintong palaso ay kumislap at muling lumitaw ng 12-dosenang metro ang layo sa lalamunan ng isang USA na umiinom ng tubig. Anong kapangyarihan? Bamuka ang bibig ni Zhao Fang.
Natigilan siya. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ng trump card na ito. Ang katawan ng bawat nilalang sa Ancient Dream Realm ay napakalakas, at kahit si Zhao Fang ay kailangang gumugol ng ilang oras at pagsisikap para pumatay ng isang USA o tupa, samantalang ang Skylocking Bow ay nagawa ito sa isang shot. Mabuti yan. Magagawa ko ang anumang gusto ko sa Ancient Dream Realm at subukan ang aking mga kasanayan sa pag-archery. Pinigilan ni Zhao Fang ang pananabik sa kanyang puso habang mabilis niyang inalis ang katawan ng USA at inalis ang aura nito upang hindi mapansin ang ibang mga hayop. Sa susunod na 2 araw, ginamit ni Zhao Fang ang Skylocking Bow para manghuli ng mas malalaking hayop, ngunit ang Skylocking Bow ay gumamit ng maraming True Yuan. Magagamit lamang ito ni Zhao Fang 4 o 5 beses sa isang araw, ngunit papatayin nito ang target sa isang putok sa bawat oras. Ang mga target na nakalock sa pamamagitan ng Skylocking Bow ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na umiwas. Ang bow na ito ay may kakaibang kakayahan na nakakandado sa kaluluwa at hindi maiiwasan, na naging totoo sa pangalan nito, ang Skylocking Bow. Makalipas ang 4 na araw, tinawag ni Zhao Fang ang bata na demigod. Ito ay kalahating tonelada ng karne. Kinuha ni Zhao Fang ang isang interspatial na bag at ibinigay ito sa batang demigod. Isang masayang tingin ang ipinakita ng batang demigod habang sinisilip niya ito. Master, ito ang aking pinakamataas na pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan ng aking nakaraang buhay. Ang Golden Kun Sacred Body. Ang diskarteng ito ay isa sa mga pinakamahusay na diskarte sa pagpapalakas ng katawan kahit na sa mga continent zone. Ang batang demigod ay naglabas ng kakaibang golden-colored blood pearl at ibinigay ito kay Zhao Fang. Kinuha ni Zhao Fang ang golden-colored blood pearl na may pagtataka at nahulaan na ang ganitong uri ng pamana ay malamang na limitado sa mga bloodline. Gayunpaman, nagulat pa rin si Zhao Fang na nakuha niya ang diskarteng ito sa pagpapalakas ng katawan ng napakadali. Lumitaw ang pangungutya sa mga mata ng batang demigod. Totoong-totoo ang Golden Kun Sacred Body na ibinigay niya kay Zhao Fang, ngunit hindi siya nag-aalala na mayroon si Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 672. Isang nakakabaliw na pag-iisip. Tulad niyan, kumpleto na ang unang deal sa pagitan ni Zhao Fang at ng batang demigod. Ito ay napakasimple para kay Zhao Fang. Hindi man lang siya nagbayad ng malaki at nakuha na niya ang Lightning Engravings Divine Technique at ang Golden Kun Sacred Body. Ang Golden Kun Sacred Body ang pinakamalakas na pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ng demigod. Master, kailangan kong ipaalala sa iyo na ang God Tribulation ay ang pinakanakakatakot na pinagmumulan ng kapangyarihan sa mundo, at ito ay napakahirap makuha. Kailangan mong linangin ang Golden Kun Sacred Body hanggang sa ika-6 na antas man lang para magamit mo ang Lightning Engravings Divine Technique at ma-absorb ang God Tribulation Lightning. Sabi ng batang si demigod. Ika-6 na antas. Bago pa man makapag-react si Zhao Fang, ang batang demigod ay pumasok sa sinaunang metal na singsing at hindi lumabas. Sa isang tiyak na sulok ng sinaunang metal na singsing. Hihihi, kung linangin ng isang tao ang Golden Kun Sacred Body sa ika-6 na antas, maihahambing sila sa isang Sacred Lord, ang batang demigod ay mayabang. Ang anumang pamamaraan o pamana na umabot sa antas ng isang Emperor o Sacred Lord ay nangangailangan ng hindi maisip na pagsisikap at oras upang linangin, at ang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay 10 beses na mas mahirap sanayin kaysa sa mga karaniwang pamamaraan. Higit pa rito, ang mga normal na tao ay hindi man lang makapaglinang ng Golden Kun Sacred Body. Sa loob ng cabin ng kapitan, umupo si Zhao Fang, at tinakpan ng source ng True Yuan ang golden-colored blood pearl, na hindi nagtagal ay sumanib sa katawan ni Zhao Fang. Ang Golden Kun Sacred Body ay isang pamamaraan na ipinasa sa mga bloodline, at ang impormasyon ay itinatak sa mismong dugo at buto ng isang tao. Ang isang malaking halaga ng impormasyon sa lalong madaling panahon ay sumanib sa laman at dugo ni Zhao Fang. Ang mas kakaiba ay ang pamamaraang ito ay kailangang maunawaan ng katawan, ibig sabihin ay hindi nakakatulong ang talento ng kaluluwa ng isang tao. Golden Kun Sacred Body. Isang kabuoang 7 antas, at maaaring maabot ng isa ang antas ng katawan ng demigod at maging walang kapantay laban sa sino mang hindi Diyos. Upang linangin ito,
kailangan ng isang tao ang pinakamataas na linya ng dugo at talento na nagpapalakas sa katawan. Nakatanggap si Zhao Feng ng ilang impormasyon, at nagsimulang malungkot ang kanyang mukha matapos itong basahin. Naloko ako. Kinagat ni Zhao Feng ang kanyang mga ngipin na may madilim na ekspresyon. Ang Golden Kun Sacred Body ay talagang isang divine technique na nagpapalakas ng katawan at sulit ang presyo, ngunit ang mga kinakailangan ay masyadong mahigpit, at ang pag-unlad ay mabagal kahit na matugunan mo ang mga kinakailangang iyon. Nangangailangan ito ng peak body strengthening bloodline para lamang sa maayos paglilinang na ito, na kung ano mismo ang walang talento ni Zhao Feng. Ang kanyang talento at bloodline ay ganap na soul-based. Nakakatawa. Ang unang naisip ni Zhao Feng ay bunutin ang demigod na si Kun Yun at bigyan siya ng malakas na pambubugbog, ngunit kung iisipin, ito ay labag sa kanyang salita. Pagkatapos ng lahat, ang batang demigod ay talagang nagbigay sa kanya ng Golden Kun Sacred Body, at ito mismo ang sinabi niya. Higit pa rito, hindi nito sinabi na hindi ito kayang linangin ng mga normal na tao, mas mahirap lang. Puro sa mga tuntunin ng kasunduan na ginawa nila, hindi niloko ng batang demigod si Zhao Feng. Sa aking talento, hindi ko maaabot ang ika-6 na antas ng Golden Kun Sacred Body kahit na magkaroon ako ng 1,000 taon, nag-isip sandali si Zhao Feng at umiling. Isinasantabi ang Golden Kun Sacred Body, kahit na ang mas simpleng mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay magtatagal sa kanya upang linangin. Sa makatuwid, pansamantalang sumuko si Zhao Feng sa Golden Kun Sacred Body. Sinimulan niyang suriin ang Lightning Engravings Divine Technique. Maaring ang linangin ni Zhao Feng ang Lightning Engravings Divine Technique. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ng kaluluwa at antas ng pag-unawa ay sapat na. Dahil dito ay bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Ito ay malinaw na ang batang demigod ay may malaking kamalayan. Kung ang parehong mga diskarte ay hindi matutunan, malamang na magdudulot ng gulo si Zhao Feng. Ang batang demigod ay lubhang matalino. Ang isa sa mga pamamaraan ay madaling malinang, at habang ang isa ay magtatagal magpakailanman, maaari rin itong linangin. Hindi nawala ang kalmado ni Zhao Feng. Kung masyado siyang galit, matatawa lang iyon sa batang si demigod. Kung hindi gagana ang pagpapalakas ng katawan, titingnan ko kung mababago ko lang ang proseso ng pag-iisip sa likod nito. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Nilinang niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique at maaaring hatiin ang kanyang mga iniisip sa ilang daan, na nagbibigay sa kanya ng napakalakas na kakayahan sa pagkalkula. Una, binaliwala ni Zhao Feng ang ideya ng pag-asa sa ika-6 na antas ng Golden Kun Sacred Body. Alam niya na may tiyak na paraan para mapigil ang God Tribulation Lightning kahit na hindi naabot ang ika-6 na antas, tulad ng paggamit ng aura ng Ancient Dream Realm. Ayon sa pagsusuri ni Zhao Feng, malamang na maaari niyang taglayin ang God Tribulation Lightning sa ika-4 o ika-5 antas ng Golden Kun Sacred Body. Kawawa naman. Kung sisimulan ko muli ang aking cultivation at gagamitin ang Ancient Dream Realm Aura kasabay ng Golden Kun Sacred Body, madali kong maa-absorb ang God Tribulation Lightning at magagamit ito para pinuhin ang isang sagradong katawan. Bahagyang nagsisi si Zhao Feng. Kung gagamitin niya ang pamamaraang iyon at magtagumpay, makakakuha siya ng Lightning Tribulation Sacred Body. Gayunpaman, walang oras si Zhao Feng para i-restart ang kanyang cultivation. Hinahabol siya ng Emperor of Death, at kailangan niyang lumakas ng mabilis. Makalipas ang ilang sandali. Ayan yun. Natagpuan ni Zhao Feng ang isang spark ng pag-asa sa loob ng Lightning Engravings Divine Technique, na naglalaman ng impormasyon tungkol sa God Tribulation Lightning. Ang God Tribulation Lightning ay hindi lamang isang kapangyarihan na kumilos laban sa pisikal na dimensyon, maaari rin itong sirain ang kaluluwa ng isang cultivator. Kung ang kaluluwa ng isang tao ay hindi sapat na malakas, sila ay mabibigo kahit na ang kanilang mga katawan ay perpekto. Ang demigod Kun Yun ay malamang na nabigo dahil doon. Pagkatapos ng lahat, sa mga tuntunin ng lakas ng katawan, ang demigod Kun Yun ay halos walang kapantay. Kaluluwa. Hindi ba doon nakasalalay ang talento ko? Nagbukas ang proseso ng pag-iisip ni Zhao Feng. Sa totoo lang, maaaring wala siyang bloodline na nagpapalakas ng katawan, ngunit ang kanyang talento sa kaluluwa ay maalamat. Hanggang ngayon,
Hindi pa nakakita si Zhao Feng ng sino man na ang talento ng kaluluwa ay mas mahusay kaysa sa kanya. Kung hindi kayang iimbak ng aking pisikal na katawan ang God Tribulation Lightning, kung gayon. Paano ang aking kaluluwa? Isang nakakabaliw na pag-iisip ang lumitaw sa ulo ni Zhao Feng. Kahit ang demigod kun yun ay hindi maglalakas loob na magkaroon ng ganoong pag-iisip. Ang pakikialam sa kaluluwa ay lubhang mapanganib. Ang God Tribulation Lightning ay hindi lamang isang purong pisikal na pag-atake. Kung kayang iimbak ito ng katawan, bakit hindi kaya ng kaluluwa? Habang patuloy niyang iniisip ito, naramdaman ni Zhao Feng na mas malamang na totoo ito. Gayunpaman, kahit na ang Lightning Engravings Divine Technique ay walang binanggit tungkol sa pagsipsip ng God Tribulation Lightning na may kaluluwa. Nangangahulugan ito na kailangan ni Zhao Feng na kopyahin ang teorya ng pag-iimbak nito sa katawan at ibahin ang anyo nito upang gawin itong masangkop para sa kaluluwa. Ang God Spiritual Eye ay dalubhasa sa pagkopya. Sa Soul Sea, hinati ni Zhao Feng ang kanyang mga iniisip at naunawaan ang Lightning Engravings Divine Technique. Makalipas ang ilang araw, ang aking ideya ay magagawa. Si Zhao Feng ay napuno ng pananabik. Kung ang isang tao ay nakapag-imbak ng God Tribulation Lightning sa kanilang kaluluwa at gamitin ito sa kanilang eye bloodline, maaari nilang tamaan ang kaluluwa ng kanilang kalaban ng ilang God Tribulation Lightning. Hahaha. Kahit na ang kaluluwa ng isang emperor ay maaaring hindi makayanan ang aking mga pag-atake kung sila ay puno ng God Tribulation Lightning. Halos mapaungol si Zhao Feng sa katatawa nang maisip niya hanggang dito. Napakabaliw ng kanyang ideya. Ngunit kung magtagumpay ito, mababaligtad nito ang buhay ng iba. Higit pa rito, kung ang Soul Sea ni Zhao Feng ay maaaring mag-imbak ng God Tribulation Lightning, maaaring magamit niya iyon bilang isang transition sa pagpino nito sa kanyang katawan mamaya. Sa oras na iyon, magkakaroon pa rin si Zhao Feng ng pagkakataon na linangin ang Golden Kun Sacred Body at bumuo ng Lightning Tribulation Sacred Body. Perpekto. Ito ay perpekto. Si Zhao Feng ay may gana na sumigaw. Siyempre, siguradong hindi siya papayag na malaman ito ng batang demigod. Kailangan pa ring magpanggap ni Zhao Feng na labis siyang galit. Sa isang sulok ng sinaunang metal na singsing. Hihihi, itong Zhao Feng ay may bundok ng kayamanan ngunit hindi ito magagamit. Ang tanging magagawa niya ay tingnan ito. Ang batang si demigod ay labis na mapagmataas habang naglalagay siya ng karne ng Ancient Dream Realm sa kanyang bibig. Hindi lamang maaaring mapataas ng karne ang pagbawi ng kanyang bloodline, maaari din itong palakasin ang kanyang estado ng pag-iral, potensyal, at Golden Kun Sacred Body. Dahil siya ay muling nabuhay mula sa isang patak ng dugo, kailangan niya lamang ng 1 toneladang mapagkukunan upang mabawi. Hindi naman talaga siya naglilinang. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng batang demigod ang karne mula sa Ancient Dream Realm. Maghintay hanggang matuno ko ang lahat ng karneng ito. Sa oras na iyon, ang lakas ng labanan ng aking pisikal na katawan ay maihahambing sa isang hari, at ako ay magiging walang kapantay pagkatapos kong sumanib sa demigod intent. Baka makalaban ko pa ang mga normal na emperor. Tuwang-tuwa ang batang si demigod. Ngunit hindi niya napansin ang isang pares ng cat eyes sa kabilang sulok na puno ng pangungutya. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang 10,000 Divine Thoughts Technique at nakatutok sa Lightning Engravings Divine Technique, sinusubukang malaman kung paano maiimbak ng kaluluwa ang kidlat. Isang araw, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Skeletal Division Leader, ilubog ang barko at pagkatapos ay iset up ang Ghost Corps First Array. Ethos ni Zhao Feng. Naiintindihan. Inutusan ng Skeletal Division Leader ang ghost ship na lumubog sa karagatan. Ang walang limitasyong karagatan ay isang natural na sensory blocker. Napukaw ng kanyang mga kilos ang atensyon ng batang demigod. Ano ang iniisip nitong Zhao Feng? Lihim na binigyang pansin ng batang si demigod. Nahulaan niya na ginawa ito ni Zhao Feng upang pahinin ang mga pandama sa pagitan ng death intent para magamit niya ang soul technique. Hindi nagtagal ay lumubog ang ghost ship hanggang sa kailaliman ng karagatan. Ang isang makapal na layer ng madilim na kulay abo na usok ay tila natakpan ang kalangitan sa loob ng halos 10 milya, at ito ay nagpatuloy lamang sa pagkondense.
Ang kapangyarihan ng sumpa ay nagulat sa bawat halimaw sa loob ng ilang libong milya, at hindi mabilang na mga hayop ang naramdaman na nanlamig ang kanilang mga puso habang nagsimula silang manginig. Ang kapangyarihan ng Ghost Corp's Cursed Array ay maaari nang magbanta sa mga hari. Walang sino man sa ibaba ng Void God Realm ang makakaligtas. Lubos na kumpiyansa ang Skeletal Division Leader. Ang dahilan kung bakit ginamit ni Zhao Fang ang array ay para mas pahinain ang death intent. Ho! Ang kanyang lilang buhok ay nagsimulang lumutang sa tubig, at isang panaginip at maulap na mundo ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata. Pagkatapos nito, ikanaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay, at isang sunog na ulo ang lumutang sa tubig sa kanyang harapan. Agad na lumabas ang isang ipinagbabawal na aura, na naging sanhi ng hindi mapakali na panginginig ng daang bangkay ng multo sa malapit. Halos maduraj ang kapangyarihan ng sumpa. Halika! Ang tingin ng kaliwang mata ni Zhao Fang ay dumapo sa ulo. Shua! Nawala ang ulo ng God Tribulation, at lumitaw ang isang ulo sa itim na dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang pinakasentro ng madilim na dimensyong ito ay ang Soul Sea ni Zhao Fang. Ang kakaiba ay, nang ang ulo ay pumasok sa lugar na ito, ang nakakatakot na aura nito ay nakompress at halos hindi na maramdaman, na parang pinigilan.